Magpaliwanag ka ngayon din. Ano ba talaga itong damit na 1,000 piso? Huwag mong sabihin ikaw ang bumili niyan. Oo, pera ko ang ipinambili ko. May reunion kami ng mga dati kong kaklase. Hindi ako pupunta ron suot ang damit na 15 piso. Nanay, nababaliw ka na ba? Ang damit na iyan ay halos kalahati ng buwan ng sahod ko. Oo nga Lola, grabe ka. Matanda ka na. Para kanino ka pa nagpapaganda? Sana skin ko na lang sa laro ang binili mo. Pension ko ang ipinambili ko sa damit na yon. Ilang dekada ko nang hindi nakikita ang mga kaklase ko. Gusto ko lang magmukhang maayos sa harap nila. Anong masama roon? Matapos ang lahat, ayaw mo pa ring amining mali ka? Yan ang napapala mo sa pag-aaksaya ng pera? Anong ginagawa mo sa pagwawaldas mo? Tingnan mong mabuti ang sarili mo. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? $12,000 na ang pensyon ko kada buwan. Pero pinagsamang sahod ni na Derek at Nora, $6,000 lang kada buwan. Sa sarili lang nila yon inuubos. Ang tuition ni Lucas sa Global Prep, pagkain, kuryente, tubig at iba pang bayarin, ako ang nagbabayad ng lahat. Pati ang coaching ginagamit nila at ang bahay nila, pensyon ko ang pinambayad ng buo. Buong buhay akong nagtipid para sa kanila. Pero nang minsan akong bumili para sa sarili ko ng damit na 1,000 piso, sinira nila agad sa isang gupit. Kung tingin nila'y nag-aaksaya lang ako. Sige, kung ganon magkanya-kanya na tayo. Ginang, mahusay kayong pumili. Bagay na bagay sa inyo ang damit. Ito ang kukunin ko. 12,000 po ang damit. Sigurado kayo? Oo, sigurado ako card ang pambayad ko. Taon-taon, ni sentimo di ko ginagastos sa sarili. Ang anak ko, misis niya, at anak nila ay puro designer brand na libo-libo ang halaga. Pero ang aparador ko sa bahay ay puro murang damit na 10 piso lang. Ngayon lang ako nakasuot ng ganito kagandang damit. Ganito pala ang gumastos para sa sarili. Nakakalaya. Hello, Kuba. Kailangan ko ng abogado. Ihihiwalay ko sa anak ko ang assets ko. Bayad na ang bahay, 3,250,000 piso, 200,000 ang bentahan ng kotse. Kabuuan, 3.7 milyon. Sigurado kayong babawiin nyo lahat? Oo, sigurado ako. Gusto mo pa bang pag-isipan, kapag humiwalay ka, walang matitirhan ang pamilya ng anak mo, mawawalan sila ng lahat. Huwag mong gawin dahil lang sa galit, pagsisisihan mo, at mahirap itong bawiin. Nanay, nasaan ka? Alam kong nasaktan ka sa sinabi ni Nora, pero isipin mo rin kami, magastos ang lahat sa bahay para lang magpasikat, bumili ka ng mamahaling damit, kaya naman siya nagalit. Sarili kong pera yun. Tama na, huwag mo nang palakihin. Kailangan mo bang guluhin ang buong bahay? Maghahapunan na, umuwi ka at magluto. Pagbalik mo, ayusin mo ang ugali mo. Huwag mo nang galitin si Nora. At tingin mo nag-iinarte lang ako? Sige, asikasuhin ko agad ang papeles. Mahahati lahat ng ari-arian sa 3 araw. Tingnan mo ang oras! Wala pa rin siya para magluto. 2 salita lang, nagwawala na. Retirado na siya at sa akin aasa. Pero kung umasta, akala mo kung sino? Mahal, kumalma ka. Tinawagan ko na si nanay. Pagbalik niya, pagsasabihan ko siya. Aba, nakabalik ka rin sa wakas. Nakikita mo ba ang kalat dito? Hindi ka man lang naglinis. Pinagutom mo ang buong pamilya. Kakahintay sa iyo. Tama Lola, gutom na ako. Magluto ka na. Bakit ako makikialam? May sarili kayong kamay. Gusto ninyong kumain? Kayo ang magluto. Kabaliwan! Dito lang ako makain at nakatira. Ayaw pa niyang magtrabaho. Bukas, palalayasin ko siya. Tingnan mo. Nanay, tigilan mo nga ang pag-eskandalo. Mainitin lang ang ulo ni Nora. Pero ikaw ang may kasalanan. Ba't mo sinasayang ang pera? Lumabas ka rito.
Nanay, salamat sa bahay at kotse. Dahil doon napakasalan ko si Nora. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, aalagaan kita. Di ko hahayaang apihin ka ni Numan. Geng Santos, may bibili na sa bahay at kotse. Pumunta bukas para tapusin ang bentahan. Derek, gusto kong makita mismo ngayon kung ano talaga ang kaya mo kapag wala ako. Akala ko mas magtatagal ka pa. Pero maaga ka pa ring bumangon para maghanda ng almusal. Almusal? Sarili ko lang ang pinagluto ko. Gusto mong kumain? Magluto ka. May sarili kang kamay. Hoy! Dahil matanda ka, palalampasin ko muna ngayon. At may magandang balita ako. Nakapasok sa Westbridge University ang paborito mong apo, si Lucas. Bayaran mo agad ang 200,000 pisong matrikula. Matrikula? Kaya pala. Oo, malayo ang mararating ni Lucas. Makikinabang ka rin kalaunan. 200,000 lang. Hindi naman kalakihan. Ikaw ang nagbayad sa mga training niya noon. Kaunti lang, di masakit. Pera na naman pala ang habol ninyo. Nanay, tama na. Pag-aaral abroad ng anak mo, problema mo, di akin. Wala akong babayarang sentimo. Tapos ka na ba? Alam mo bang ikaw ang dahilan nito? Ilang beses nang tumawag ang admissions office. Hindi pa rin tayo nagbabayad. Ngayon ang huling araw ng bayaran. Kung hindi mabayaran ang tuition, mapapatalsik si Lucas sa paaralan. Nanay, ang laki na nang naitulong mo kay Lucas sa mga tao na ito. Hindi ba't para lumaki siya at ma-enjoy ang pagre-retiro mo? Ngayon, ayaw mo nang magbayad? Hindi ka ba natatakot na hindi ka alagaan ni Lucas? Hindi ko man lang maasahan ang sarili kong anak. Bakit ko asahan si Lucas? Nanay! Ayaw akong pag-aralin ni Lola. Paano na ang pag-aaral ko sa ibang bansa? Huminahon ka. Mas mahal ka ng lola mo kaysa kaninuman. Nagtatampo lang siya. Babayaran niya ang tuition mo gaya ng dati. Hindi ako naniniwala. Hahayaan ba niyang mapatalsik ka? Eksakto. Huwag mong alalahanin iyon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghahanda para sa piging bukas. Gung Santos, tungkol sa bahay. Gustong-gusto ko ang lokasyon, ayos, at mga materyales. Napakasaya ko rito. Napakamura rin ng presyo. Bibilhin ko ang bahay. Maayos din ang pagkakaalaga sa kotse. Gusto ko rin ito. Natutuwa akong nasiyahan ka, pero ginagamit pa rin ang bahay at kotse. Kaya kailangan ninyong kayo na ang magpaalis ng mga gamit. Kayo na ang bahala roon. Walang problema. Dahil sa diskwento mo sa amin, ako na ang bahala rito. Sige, pwede bang ibigay mo ang contact nila? Kami na ang makikipag-ugnayan. Ganito na lang. Bukas ang piging sa Creston Grand Hotel at naroon ang lahat. Tatawagan ko kayo para pumunta roon. Walang problema. Hello, kayo ba ang guardian ni Lucas Carter? Nakasaad dito na kayo ang contact para sa tuition niya. Ngayon ang deadline. Kung hindi mabayaran ang tuition, mapipilitan kaming bawiin ang admission ni Lucas. Ang admission niya. Hindi ko problema ang tuition ni Lucas. Kausapin ninyo ang mga magulang ng bata. Pero nakalagay dito na ikaw ang lola ng estudyante. Dati. Hindi na. Nanay, nandito ka na rin! Hinihintay ka namin bago magsimula. Sige, ang maalalahanin mo naman, haha. Derek talaga. Sariling nanay pinapabayaan, pero todo sip-sip sa biyenan. Oo, narinig ko rin ang gastusin nila sa buhay, tuition, bahay, at kotse ay binayaran ng nanay niya. Walang ginawang kahit ano ang biyen ng iyon. Di man lang niya alam kung sino ang mahalaga. At ngayon, inaanyayahan natin ang pangunahing panauhin ngayon, si Lucas Santos, para magsalita. Minamahal kong pamilya at mga kaibigan, salamat sa pagdalo sa selebrasyon ng pagpasok ko sa kolehiyo. Una, gusto kong pasalamatan ang mga magulang ko. Sinuportahan nila ako sa bawat hakbang. Ibinigay nila sa akin ang lahat ng oportunidad at gusto kong pasalamatan ang isang tao lalo na. Lahat ng nakamit ko dahil sa kanya. Minahal niya ako nung bata pa ako. Inalagaan niya ako sa lahat ng paraan. Pinaramdam niyang biyaya ang pag-aaral, isang karangalan. Ang taong iyon ay... Linda, binabati kita. Napakaganda nito. Pinalaki mo ang apong marunong tumanaw ng utang na loob. Lola ko, si Vera Reyes!
Inaanyayahan ko silang tatlo para sa litrato. Kunan natin ang mahalagang sandaling ito. Nagbibiro ka. Hindi ba ang lola niya ang nagpalaki kay Lucas? Sa ganito kahalagang araw, ni hindi niya ito pinasalamatan. Pati sa litrato, wala siya. Tama, kaklase ng anak ko si Lucas sa Global Prep. Ang tuition niya, binayaran ng lola niya mula sa sariling pensyon. Mahigit 100,000 lahat-lahat. Mga lintang walang utang na loob. Darating na yung 12:00 ang acceptance letter. 10 minuto na lang. Mamaya, dapat narito ang mga kaibigan at kamag-anak natin para masaksihan ang tagumpay ni Lucas. Magsaya kayo habang kaya pa. Tingnan natin kapag nalaman ninyong kinansela ang enrollment ni Lucas, kung makakatawa pa kayo. Ay, Linda Santos! Nandyan ka pala! Di namin napansing di ka na isama sa entablado kanina. Hindi ka naman galit, di ba? Okay lang. Tama na. Ilang taon mong inalagaan si Lucas para maging matagumpay siya at guminhawa ka balang araw. Hindi ka na isama kanina. Masama siguro ang loob mo, no? Darating ang sulat sa loob ng 5 minuto. Kung gusto mo pa ring umakyat kasama namin at makisaya, sundin mo ako. Ibigay mo sa akin ang pensyon at ipon mo para ako ang humawak, para hindi mo na muling waldasin. Pasensya, pero bigo kayo. Wala ako rito para sa salu-salo ni Lucas at baka di na ninyo siya maipadala roon. Anong ibig mong sabihin? 12:00 na! Siguradong sulat ng pagtanggap ni Lucas yun. Kansilado ang enrollment niya? Nanay, anong nangyayari? Hindi mo binayaran ang matrikula niya? Sinabi ko na sa'yo kahapon, ngayon ang huling araw ng bayaran ng matrikula. Paano mo ito nakalimutan? Hindi na makakapagsimula sa eskwela si Lucas. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko nakalimutan. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Wala akong babayaran kahit 1 sentimo. Nanay, sinadya mo to? Paano mo nagawa to? Kinabukasan ni Lucas ang nakasalalay dito. Kahit galit ka, huwag mong isugal ang kinabukasan ni Lucas. Lola, sisirain mo ang buhay ko kung hindi ako makapag-aral sa ibang bansa. Kasalanan mo ang lahat. Linda, talagang hanggang dito ka na lang. Huwag mo kaming sisihin kapag umunlad si Lucas at hindi ka na niya alagaan. Kung babayaran natin ngayon ang matrikula, baka umabot pa sa oras. Baka payagan pa siyang panatilihin ang pwesto niya. Linda Santos, inuutusan kitang bayaran ang matrikula ngayon din. Kung hindi, tuluyan ka naming itatakwil. Tama, huling pagkakataon mo na itong bumawi. Ano ba ang ginawa kong mali? Bakit ko kayo kailangang pagbayaran? Umaasa kayo sa amin. Kakailanganin ninyo kami kapag tumanda kayo. Kung ganon, bakit hindi kayo magbayad? Kung ayaw nyo pa rin magbayad, huwag nyo akong sisihin kapag pinalayas ko kayo. Kung wala kami, kung wala ang pamilyang to, tingnan natin kung paano ka mabubuhay ron, matandang babae. Oo, nanay. Kung babayaran mo lang ito, mapapatawad ka ni Nora at Lucas. Sino ba kayo para umasta ng ganyan? Kailangan ko ang kapatawaran ninyo dahil gusto niyong putulin ng ugnayan? Sige, putulin na natin ang ugnayan. Mabuti, pumunta ako ngayon para pag-usapan ng paghahati ng lahat. Atay Hel, pumasok ka. Ako si Ate Hale, abogado ni Jing Santos. Ako ang bahala sa buong hatian ng ari-arian niya. Nanay, seryoso ka? Bakit may abogado? Tama na. Tigilan niyo ang eksena. Sa bahay tayo mag-usap. Hindi, di na tayo uwi. Dito natin aayusin ngayon. Atay Hale, ituloy mo. Una, ang bahay at kotseng nakapangalan kay Ginger Santos. Nabenta na ang mga ito kina G. Grant at G. Nolan. Ano? Nanay! Nanay, ibinenta mo ang bahay at kotse! Anong karapatan mong gawin yan? Kami ang nakatira sa bahay na yon. Kami ang gumagamit ng kotse. Ibinenta mo nang di man lang kami tinanong? Sa akin nakapangalan ng bahay at kotse. Pansamantala ko lang ipinagamit sa inyo. Babawiin ko yon kailan ko gusto. Tapos, Lola, nababaliw ka na ba? Di pa ayos ang pag-aaral ko abroad. Ibinenta mo ang bahay at kotse? Linda, sumusobra ka na. Anong klaseng ina ang ginigipit ang buong pamilya ng anak niya? hindi ako papayag. Hanggat di ako pumapayag, walang sino man sa inyo ang makapagbebenta ng bahay o kotse ko. Kahit di ka pumayag, nabenta na. Sa kanila na yun. Oo! Napirmahan na ang kontrata! Natapos na ang paglipat ng titulo! Akin na ang bahay! Hanggang mamayang gabi kayo para umalis! Tama! Tapos na rin ang papeles ng kotse! Kukunin ko ngayon! Lahat makinig! Ganyan ba ang tunay na lola?
Pumasok si Lucas sa Westbridge University, pero ayaw niyang magbayad ng tuition. Ibenta ang bahay at kotse. Ipapahamak niya ba kami? Linda, magkaroon ka naman ng konsensya. Huwag kang malupit. Iisa lang ang anak at apo mo. Sinong mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Oo nga, Linda. Kung ibibenta mo ang bahay, saan titira si Lucas? Di ba natin pwedeng pag-usapan? Mahalagang makapag-aral si Lucas abroad. Huwag mo nang ipagpaliban. Di ba pandalus-dalus ka? Nanay, sobra ka na. Sa bahay ko ka nakatira. Sinabihan lang kitang magastos, nag-iskandalo ka na. Nora, ang galing mong baluktutin ng totoo. Bumili lang ako ng palda sa pensyon ko. Pinalayas mo na ako. Ipapakita ko ngayon sa lahat kung sino talaga ang mali. Tama na, nanay. Tigilan ang eksena. Auntie Hel! Tingnan nyo, 20 taong tala ng gastos ni Linda Santos sa mga Santos, bahay, 3,2 milyong piso. Kotse, 300,000. Global prep ni Lucas, 150,000. Utilities, HOA insurance, pamumuhay, mga 550,000 lahat. Ganun kalaki ang ginastos niya? Hindi pala anak ang bumubuhay sa nanay niya. Nanay pala niya ang bumubuhay sa kanila. At may gana si Nora na sabihin siya ang bumubuhay kay Linda. Pero umaasa lang sila kay Linda. Yun lang! Ang kapal talaga ng mukha niya! Oo, tama. Tama na! Bakit mo ipinapakita to? Pamilya tayo! Kailangan bang magbilangan? Hindi ba't ako ang pinag-uusapan niyo kanina? Ako ba ang umaasa sa inyo? Tinuring niyo ba akong kapamilya? Sa paningin niyo, tagabayad at tagaluto lang ako. At tagalinis ng kalat niyo. Gang! Santos, tama na. Hindi ba medyo masakit naman yan? Bakit mo nasabing ginagamit ka? Ganyan naman talaga dapat. Dapat ginagawa yan ng magulang para sa anak. Dahil napakabigay mo, bakit wala kang kailanman binayaran o itinulong? Ayan, sabi na nga ba, madaling magsalita kapag hindi ikaw ang nagbabayad. Nanay, tingnan mo kung gaano karami ang tao. Huwag na natin itong gawin dito, pakiusap. Damit lang naman ang gusto mo, di ba? Sige, ibibili kita pag uwi natin. At iniisip mo pa rin isang damit lang ang mahalaga sa akin? Ano ba talaga ang gusto mo? Nag-iisa mo akong anak, sarili mong dugo. Talaga bang ibebenta mo ang bahay at kotse at hahayaan akong tumira sa kalye? Nanay, alam kong hindi naging patas ang trato sa'yo. Pero makina tayo, huwag na nating palalain pa. Kalimutan na lang natin, ha? May hangganan din ang pagtitiis ng tao. Tapusin na natin ito ngayon ng tuluyan. Pirmahan mo para maging opisyal na ang lahat. Anong kasunduan? Kasunduan ito ng paghiwalay ni Ginger Santos. Simple lang ang kondisyon. Simula ngayon, hindi na sasagutin ni Ginger Santos ang gastos niyo sa pamumuhay, pag-aaral o utang. Hiwalay na ang pera at tirahan ng bawat panig. Ang mapagbentahan ng bahay at kotse ay kay Ginger Santos lang. Kasunduang maghiwalay? Seryoso ka nga? Lola, anong ibig sabihin? Ayaw mo na sa amin? Hindi ko kayo tinatalikuran. Sa wakas, ayoko nang isakripisyo ang sarili ko para sa inyo. Hahatiin niyo ang pamilya? Asa kayo? Hindi namin pipirmahan. Anong magagawa mo? Binibining Vance, walang legal na epekto ang pagpunit sa kopya. Nabenta na ang bahay at kotse. Kung ayaw niyong umalis, pwede kayong legal na paalisin ng mga bumili. Huwag mo akong daanin sa batas! Akin ang bahay at kotse. Di ako aalis. Arestuhin mo ako? G. Grant, G. Nolan. Ayaw nilang makipagtulungan? Kayo na mismo ang bumawi sa lahat. Sundin niyo mismo ang kontrata. Sige, magpapadala ako ngayon para kunin ang bahay. Kukunin ko rin ang kotse. Nanay, huwag naman. Di ba pwedeng pag-usapan natin? Gumagawa ka ng eksena. Pinagtatawanan tayo ng ibang tao. Makinig ka. Kapag umalis ka ngayon, huwag ka nang bumalik sa bahay ng mga Santos. Ginang Hayes, huwag kang sumobra. Tumatanda ka na. Kapag nakaratay ka na, sina Nora at Derek pa rin ang mag-aalaga sa'yo. Relax. Di ako aasa sa inyo. Anong ginagawa mo? Pasensya na, di pa kayo makakaalis. Di pa kayo nagbayad. Anong bayarin ang babayaran? Hindi ba nagbayad na tayo?
Opo, G. Grady, nagkamali ba kayo? Nung nagpabook kami ng banquet, hindi ba napag-usapan nating si nanay ang sasagot? Nakipag-ugnayan na kami kay Jinga Santos kanina. Sabi ni Jinga Santos, ang nag-host ng banquet para sa anak ang magbabayad. Hindi niya problema. Grabe, umabot talaga siya sa ganito. Ising ko, ayaw niyang gastusan ng banquet. Nora, ang biyenan mo sobrang maramot. G, Grady, magkano ang banquet? 50,800. Sige, bawasan ko na lang. Magbayad na lang kayo ng 50,000. 50,000? Ninakawan niyo ba kami? Kabaliwan? Hindi sapat ang laman ng card ko. Mahal, may pera ka ba? Naubos ko na ang sahod ko. Nanay, pahiram muna. Ako rin, wala akong pera. Dinala ko ang perang pangregalo. Wala man lang kayong 50,000, tapos nagdaos kayo ng napakalaking banquet. Umaasa pala kayong magbabayad ang matandang babae, ano? Tama, sa ganyang pera, gusto niyo siyang ipadala sa ibang bansa. Si Linda pala ang bumubuhay sa inyo noon pa. May credit card ka pa? Ibigay mo rito ngayon din. Matagumpay ang pagbabayad. Ibinenta ni nanay ang bahay at kotse. Pati panggastos natin pinutol na niya. Paano na tayo mabubuhay? Oo, talaga bang mawawalan tayo ng tirahan? Ayokong malaman ng mga kaklase ko, nakakahiya. Huwag kang mataranta. Nagpapanggap lang ang nanay mo. Nagpapanggap? Galit pa rin siya dahil sa damit. Kanina, sa harap ng lahat, nagdala siya ng abogado at mga mamimili para lang takutin tayo sa publiko. Pero hindi niya talaga itutuloy. Tutal, sa mundong ito, tayo na lang ang pamilya niya. Kung itakwil niya tayo, sino ang mag-aalaga sa kanya? Tama si Nora. Baka mga artistang inupahan lang sila ni Linda. Nagmamatapang lang siya. Pero takot na takot siya. Umuwi kayo at maghintay. Sa 2 araw, babalik siyang nagmamakaawa. Kailan kakalma si Lola? Di na makapaghintay ang pag-abroad ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw lagi ang paborito niya. Baka binayaran na niya iyon para sa iyo. Patagalan lang ito. Kapag nataranta tayo, magmamalaki siya. Buong buhay akong inalagaan ni nanay. Hindi niya magagawa yon sa akin. Umuwi muna tayo. Jing Santos, de kalidad na senior home ang Silver Oak Manor. Kasama ang pagkain, pag-aalaga at check-up. Kumpleto ang mga pasilidad. Kung ayaw ninyo sa dining hall, ihahatid namin ang pagkain sa kwarto ninyo. Ayos. Dati araw-araw akong nagluto para sa lahat. Ngayon may mainit na rin akong pagkain. Gung, Santos, ayos ang kontrata. Pirmahan na ninyo. Bayad na ang bahay at kotse. Sina G. Grant at G. Nolan ay umalis na para kunin ang mga yon. Mabuti. Mula ngayon, ang pera ko'y para sa akin lang gagastusin. Kailangan nilang matutuhang mamuhay nang di ko na sila sinasagip. Sabi ko na nga ba, paalisin kami? Sige, hindi niya talaga gagawin. Nanay, tawagan natin si Lola Linda. Paano kung hindi bayaran ng tuition? Hindi ako makakapag-aral abroad. Ano na? Oo, malaking bagay ang pag-aaral ni Lucas abroad. Hindi tayo makakaipon ng 200,000 para sa tuition. Maaasahan natin si nanay. Sige, tawagan mo siya. Pero huwag kang magpapadala. Sabihin mong umuwi siya. Kung hindi namin siya aalagaan sa pagtanda niya. Ako to, nanay. Ipinahiya mo kami sa harap ng mga kaibigan at kamag-anak natin ngayon. Nagsaya ka na, tama na. Magulo ang bahay, kailan ka uuwi? Binayaran mo ba ang tuition ni Lucas o hindi? Oo, Lola Linda! Kapag hindi na bayaran ngayon, huli na! Hindi ka pa rin sumusuko. Linda Santos, huwag kang nagyayabang sa akin. Hanggang kailan ka tatagal dyan? Humingi ka na ng tawad. Kung hindi kapag nagmakaawa kang makabalik, baka hindi ka na namin papasukin. Huwag kang mag-alala. Hindi na darating ang araw na yon. Nagpapaka-inosente ka pa rin, ha? Hintayin mo lang siyang bumalik. Tuturuan ko siya ng leksyon. Bakit nandito ka pa? Lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Sinong nagpasok sa inyo? Trespassing kayo! It's new! Lumayas kayo rito! Nilinaw na namin ito sa handaan. Binili ko ang bahay na ito. Kayo ang dapat umalis sa bahay ko. Tama na. Sabihin mo ang totoo. Inupahan ka ba ni Lola para umarte? Galing mong umarte. May movers ka pa. Nasa kontrata ang ID, resibo ng bangko, nandito ang detalye ng titulo. Hindi ako nakikipaglaro. Bahay ko ito. Di mo ako maloloko sa mga papeles! May galawin ka sa bahay ko ngayon! Mawawala
Ibalik mo ang nanay ko. Saka natin ito pag-usapan. Kung di pa rin kayo makikipagtulungan, tatawag ako ng pulis. Talaga? Sinong tinatakot mo? Kahit dumating ang pulis, ikaw ang aarestuhin. Ikaw ang trespasser. Hello, may ire-report po ako. May mga taong narito na ayaw umalis sa nabentang bahay at hinahadlangan akong lumipat. Officer, sa wakas dumating kayo. Pinasok niya ang bahay namin. Inaagaw niya ang bahay namin. Umalma ka. Ipakita ang ID at kontrata. Balido ang kontrata. Kay G. Grant na ang bahay na ito. Kayo ang nakatira sa pag-aari niya. Lumayas kayo ngayon. Hindi, binenta ni nanay ang bahay ko. Wala siyang karapatan. Nasa pangalan ni Ginger Santos ang titulo. May legal siyang karapatang ibenta ang ari-arian niya. Lintik siya! Anong klaseng ina ang gumagawa niyan? Bakit siya napakawalang puso? Sinadya niya ito para sirain kami. Walang puso, siya ang bumili. Pati kotse, siya rin. Sa bahay niya nakatira, kotse niya ay minamaneho, pera niya ay ginagastos, tapos siya ay pinalayas, at siya pa ang walang puso. Problema ito ng pamilya namin. Huwag kang makialam. Tama, di ko problema. Pero akin ang bahay na ito. Lumayas kayo. Ngayon na! Bumaba ka sa kotse! Bumaba ka riyan! Kotse namin to! Akin na ang kotseng ito. Legal ang lahat ng papeles. Harangan niyo pa ako, tatawag ako ng pulis. Ilang taon na namin tong gamit, alam mo yan. Kami rin ang nagbayad sa maintenance. Hindi mo basta mailalayo yan. Oo, di man lang kami tinanong ni Linda Santos. Paano naging patas yun? Paano niya basta na lang naibenta yun? Kay Ging, Santos nakapangalan to. Kotse niya ang ibinibenta niya. Ba't kayo tatanungin? Wala akong pakialam. Nawalan na kami ng bahay! Di pwedeng pati kotse, okay? Kung gusto mong ilayo ang kotse ngayon, sagasaan mo muna kami! Kung nag-isip kayo nun, wala sana kayo sa gulong ito. Noong si Ging Santos ang gumagastos at nagtatrabaho para sa inyo, di niyo siya pinahalagahan. Kayo mismo ang nagpalala nito. Kagagawan niyo to. Tagalabas ka! Wala kang karapatang husgahan kami! Kung di kayo nakaharang sa kotse ko, ba't ko kayo pakialaman? Sabi, hindi kami aalis! Kung matapang ka, palamasin mo si Linda Santos para magsalita! Huwag magtago! Magsalita ka! Sige, sagasaan mo kami! Linda Santos, balita ko sa admission banquet ngayon, ibinenta ng matandang babae ang bahay at kotse, kaya naudlot ang pag-aaral ng bata sa abroad. Buti nga sa kanila, napakalamig ng pamilyang iyon sa matandang babae. Lagi siyang abala sa paggawa ng lahat. Habang kain, inom, at party lang sila buong araw. ATM at katulong ang turing nila sa nanay nila. Lintang walang utang na loob. Anong tinitingnan niyo? Manahimik kayo! Tigilan ng chismisan! Wala ba kayong ibang magawa? Bakit ako laging malas? Makitid lang ang isip ng nanay mo. Kasalanan niya. Sinira niya agad ang pamilya natin. Anong gagawin natin? Alam ng lahat ng kaklase kong mag-a-abroad ako. Ano nang sasabihin ko sa kanila? Derek, gumawa ka ng paraan! Anak ka niya, di ba? Di mo man lang mapakiusapan ng nanay mo. Wala kang silbi. Bakit mo kasi ginupit ang damit niya? Kung di mo siya ginalit, malalagay ba tayo sa gulo? Nanay, tatay, tama na. Di ko nga alam kung saan ako titira. Simula pa lang ito, noon, ako ang nagpoprotekta sa inyo. Kaya akala nyo, walang unos na tatama sa inyo. Ngayon, wala nang sasagip sa inyo. Doon nyo makikita sa wakas kung ano talaga ang kaya nyo. Tatay, puro himulmul ang mga sapin.
May mga ipis pa. Mas maayos pa ang silid ng katulong ng mga kaklasiko. Anong klaseng tambakan ito? Amoy amag ang pasilyo. Katapat ng kusina ang banyo. Paano tayo titira rito? Naubos ang kaunti kong ipon sa salusalo para sa pagpasok mo. 3,000 lang ang sahod ko kada buwan. Masuwerte nang nakahanap ako agad ng ganitong lugar. Deposito at tribo ang renta. Nangutang pa ako sa mga katrabaho ko. At nagawa mo pang sabihin yan? Malaki ka na, pero 3,000 lang ang sahod mo kada buwan. At sa tambakang ito mo patitirahin ang asawa at anak mo? Oo, ni minsan di ako namuhay ng ganito. Di ako titira rito. Ayaw mong tumira rito. Sige, sa kalye ka matulog. Ganun lang ang buhay natin noon dahil sa nanay ko. Ikaw pa ang gumawa ng gulo? Hindi mo pa siya pinayagang bumili ng damit na 1,000 yuan. Tingnan mo tayo ngayon. Walang bahay, walang kotse, at wala ring pera. Masaya ka na? Sa amin mo ngayon ibinugunto ng lahat. Hindi mo rin naman pinigilan noon nang agawin ko ang damit ng nanay mo. Nakatayo ka lang at nanood. Di natin pwedeng palampasin to. Nasa nanay mo ang lahat ng perang iyon. Bakit siya lang ang nagpapakasasa habang ganito ang buhay natin? Ang perang iyon dapat makuha natin ang parte natin. Ano na naman ang balak mo? Sobrang late ng sofa. Parang mababali ang likod ko. Magdamag na. Di pa rin mawala ang baho ng banyo. Ayoko na rito. Sinong titira sa basurahang ito? Pagtiisan muna natin ng ilang araw. Huwag mong sabihing magtiis. Madali para sa'yo. Dati, mainit na lugaw at itlog ang almusal natin araw-araw. May naglalaba pa para sa atin. Wala man lang tayong tasang mainit na tubig. Hirap akong pumasok sa trabaho. Luto na ang lugaw. Lucas, huwag kalimutang kainin ang itlog mo. Derek, magbaon ka ng prutas sa trabaho, ha? Kaya pala si nanay ang bumubuhay sa amin nitong mga taon. Kaya pala maginhawa ang buhay namin. Sarap ng buhay ng nanay mo, ano? Ibinenta niya ang bahay at kotse at ibinulsa ang dibababa sa 4 milyong piso. Kinuha ang pera, nagtago at nagpakasarap. At iniwan tayo sa impyernong ito. Hindi niya gagawin yon. Anak niya ako. Galit lang siya, yun lang. Babalik siya pag humupa ang galit niya, ilang araw lang. Kung gusto talaga niyang bumalik, tumawag na sana siya para magmakaawa. Derek, tigilan mo na ang panluloko sa sarili mo. May pera na siya. Wala na siyang puso. Tatay, bilisan mo at ibalik si Lola. Dapat matuloy ang pag-aaral ko abroad. Kung hihintayin lang natin ang tatay mo, tiyak na kawawa tayo. May pinapagsiyasat na ako. Kahit saan pa magtago si Lola, matutuntun ko pa rin siya. Ang galing nanay talaga, ikaw ang maaasahan. Santos, tingnan ninyo. May kailangan pa po ba kayo? May hawakan sa banyo. May pindutan ng tawag. Pindutin ninyo kahit kailan. Sige, napakamaalalahanin ng lugar na to. Siyempre, premium na tahanan ng Silver Oak Manor. Narito kayo para magpahinga at alagaan. Wala nang pagluluto para sa sarili. Kami na rin ang maglalaba para sa inyo. Sa lahat ng mga taong lumipas, ngayon lang may nag-aalaga sa akin. Wala nang maagang pamamalengke. Wala nang paglalaba ng damit ng lahat. Wala nang paglilinis pagkatapos nilang kumain. Hindi ko alam na pwedeng bumagal ng ganito ang isang araw. Napakatahimik. Bago ka rito, di ba? Sylvia Mercado ako. Sylvia na lang ang itawag mo sa akin. Linda Santos ako. Linda, may ensayo sa sayaw mamayang hapon. Kulang kami ng isang mananayaw. Sasali ka ba? Hindi ako marunong sumayaw. Hindi rin ako magaling. Nako, walang marunong sumayaw sa unang araw. Igalaw mo lang ang mga braso at binti. Ang mahalaga, masaya tayo. Tama, hindi tayo tulad ng mga bata. Magkamali ka man, walang tatawa. Sige, susubukan ko. Kung maging makulit ako, huwag mo na lang pansinin. Bakit naman? Punta na tayo sa dining hall. Mag-i-ensayo tayo pagkatapos kumain. Santos, may steamed fish tayo ngayon. May ginisang gulay at corn rib soup din. Kain po kayo ng mabuti.
tiis ni Lucas. Eh di maglinis kayo at kayo na ang bahala. Anong ibig mong sabihin? Di ka na talaga babalik? Oo. Wag naman, nanay. Pamilya tayo, walang galit. Kalimutan mo ako pero isipin si Lucas. Pinalaki mo siya. Matagal ko kayong inalagaan. Tama na. Ayos na ako ngayon. Huwag nang tumawag. Pamilya mo? Dati kong pamilya. Sige, Linda Santos, ang kapal mo. Hahanapin kita. Wow! Ang bongga ng entrada ng bagong dating. Ibang klase. Retirement home ba to a 5-star hotel? Tatay. Oh, bahagi ito ng Dizon Corp at maganda naman. Pero di pa rin kasing ganda ng bahay. Gusto mong manatili? Mag-isa ako sa bahay. Masyadong tahimik doon. Kakaupo mo lang, tagapangulo. Abala ka. Di kita mahihintay. Mag-chess tayo. Gusto mo lang ng kasama. Di ba ako pwedeng kumuha ng kasama? Hindi ka pareho ang bayarang kasama. Mas masaya rito, maraming tao. Opo, tagapangulo. Maging komportable kayo. Kung may kailangan kayo, nandito agad kami. Huwag mo akong tawaging tagapangulo rito. Opo. Isa lang akong matanda. Walang espesyal na pabor. Sige kung gusto mo. Pero kung masama ang pakiramdam mo, tawagan mo agad ako. Oo, bata ka pa pero mas makulit ka sa akin. Paglipat ko rito, napagtanto kong kay ganda pala ng buhay. Lakad, sayaw tuwing umaga, tanghalian kasama sina Sylvia at ang iba, magpinta at mag-ayos ng bulaklak tuwing hapon, ibabad ang paa at manood ng TV sa gabi. Damit na dati ipinagkait ko sa sarili, ngayoy binibili ko. Kaya, di na ako sa tira ng iba. Anong problema? Saklolo, may masama ang pakiramdam. Bilisan niyo tulong. Huwag siyang ihiga. Sandalan mo ako, ayan. Naririnig mo ba ako? Tumango ka lang, okay? Nasaan ang gamot mong pang-emergency? Kaya mo ba to? Kumindat ka kung kaya mo. Kalma, huwag mataranta. Matunaw lang. Santos, anong nangyari? Masakit ang dibdib niya. Hindi siya makahinga. Nainom niya ang gamot niya. Dalhin siya sa klinika. Sige. Tatay, sinabi kong huwag kang tumira rito. Paano kung may nangyari sa'yo ngayon? Iuuwi na kita. Huwag kang mag-iskandalo. Ganon pa rin ang problema. Kita mo, naagapan ako ng Silver Rock Manor. Dahil lang may nakakita sa'yo, paano kung walang nakakita sa'yo? Oo nga. Ang babaeng nagligtas sa akin kanina. Anong pangalan niya? Si Linda Santos yon. Residente rin siya rito. Linda Santos. Gang Santos. Salamat sa kahapon. Kung hindi dahil sa inyo, baka napahamak ang tatay ko. Ay, hindi. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Nagkataon lang na nakita ko. Kahit sino naman, tutulong. Kahit ano pa man, iniligtas mo ang buhay ko, Ging Santos. Yan ang totoo. Gang Santos, may 500,000 piso sa card na ito. Munting pasasalamat lang ito mula sa amin. Pakiusap, tanggapin ninyo. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Kung tatanggapin ko talaga ito, hindi magiging tama sa pakiramdam. Sa Silver Rock Manor, nag-aalaga kami sa isa't isa. Ganun naman dapat. Pero kung hindi ninyo ito tatanggapin, hindi rin kami mapapalagay. Kung sakaling malagay ako sa alanganin balang araw, matutulungan ninyo ako. Tabla na tayo. Sige, Jing. Santos, deal. Sa tuwing kailangan ninyo ng tulong, kung kaya ko, ako si Gordon Reed. Gagawin ko ang makakaya ko. Ganon din ako. Linda, nailigtas mo ang isang matandang kaibigang laging kakampi sa'yo. Gang, Santos, bakante ba rito? Wala. Sige. At saka, huwag mo kong tawagin Ging Santos. Masyadong formal. Linda na lang. Huwag din G. Dizon. Tawagin mo kong Mang Gordon. Sige, Mang Gordon. Ba't ang pihikan mo pa rin? Hindi ko talaga gusto ang carrots. May sakit ka sa puso. Bawal kang mamili. Kailangan mo ng vitamina. Ayaw mo ng carrots? Sige, pero kumain ka ng gulay. Para kang homeroom teacher ko noon. Dati, inaalagaan ko ang buong pamilya. Ayokong may lumalaktaw sa pagkain. Nga pala, nasaan ang pamilya mo? Ba't di ka man lang nila dinadalaw?
Sorry. May naitanong ba akong hindi dapat? Ayos lang. Tapos na yon. Ba't ganun ang mukha niya nang banggitin ko ang pamilya niya? Anong nangyari sa kanya? Wala akong pakialam! Gawan mo ng paraan para makapag-aral ako abroad! Ano na namang problema mo? Alam ng lahat kinansela ang admission ko. Pinagtatawanan nila ako sa group chat. Sabi nila, nagpanggap akong mayaman at nabuking. Sabi nila, sa Grayton flat lang ako nakatira. Anong gusto mong gawin ko? Saan ako kukuha ng 200,000 para sa tuition? Eh di kay Lola ka humingi. Marami siyang pera. Kung ayaw niyang magbayad, kasalanan niya to. Ginawa niya akong katatawanan sa paaralan. Tama, kasalanan niya ang lahat. Bakit iniipon ng matandang babae ang ganun karaming pera? Sinira niya ang kinabukasan ni Lucas. Hello, nalaman mo ba kung nasaan siya? Sa nursing home, tama? Mabuti. Doon pala siya nagtatago. Ano ba yon? Nahanap ko ang nanay mo. Nasaan si Lola? Nakatira na siya sa Silver Oak Manor, isang marangyang nursing home. Sarap sigurong magsayang ng pera. Ayaw niyang tumira sa bahay. Bakit tumakas papunta sa nursing home? Hindi ka panipaniwala si Lola. Ibinenta niya ang bahay at kotse at nagpapakasaya. Iniwan naman tayong magdusa rito. Pupuntahan natin siya bukas. Tingnan natin kung saan niya akalaing makapagtatago siya ngayon. Linda, itaas mo ang braso. Oo, ganyan. Tama. Parang hindi na akin ang mga braso at binti ko. Ganyan talaga ang lahat sa simula. Ilang ensayo pa, makukuha mo rin. Linda, ang sigla mo talagang sumayaw. Hindi lang sabay ang mga kamay at paa mo. Kung magaling ka, ikaw ang sumubok. Madaling pumuna habang nakaupo. Sige, ako naman. Tara, ako ang manguna. Marunong kang mag-ballroom? Nung bata ako, may alam akong ilang hakbang. Di kita aakayin sa kanal. Kita mo? Magaling talagang mambola si Gordon, bagay na bagay. Relax, huwag magulo ang paa mo. Sumunod ka lang sa akin. Sobrang social naman ang nursing home na to. Marunong talaga siyang mabuhay. Sinuri ko ang renta. $10,000 kada buwan dito. Nagpapakasasa siya rito. Pero tayo, iniwan sa bulok na Grayton flat. Kaya niya ang ganito kamahal pero ayaw bayaran ang matrikula ko. Sinisira ba niya ang kinabukasan ko? Talagang walang puso si Linda Santos. Bakit siya nagwawaldas ng ganyan? Dapat noon pa napunta sa inyo ang pera niya. Ngayon, pilitin natin siyang ilabas ang pera sa bahay at kotse. Pagpasok natin, pag-usapan natin ito. Huwag mag-eskandalo. Nababaliw ka na ba? Tingnan mo ang nanay mo, ang tapang na. Kung di tayo mag-iskandalo, akala mo kusa niyang ibibigay ang pera? Pero, Wala nang pero, sarili kanyang anak, karapatan nating iuwi siya. Oo, iuwi muna natin siya. Matanda na siya. Paano kung malito siya at maubos sa panloloko ng iba ang pera niya? Pati matrikula ko sa abroad, dapat niyang bayaran. Tara na! Nasaan si Linda Santos? Palabasin siya ngayon. Paumanhin ano mo si Linda Santos? Manugang niya ako. Sarili niyang apo ito. Matanda na siya. Lito na ang isip niya. Niloko niyo siyang magbayad nito. Iuuwi na namin siya. Pasensya na po. Tatanungin muna namin si Linda Santos. Ang daming arte ng lugar na to. Ilabas niyo siya! Huwag mag-aksaya ng oras! Sandali po. Linda, ang bilis mong matuto. Ang galing mo! Kay Gordon ko utang ang lahat. Hello, sino to? Gang, Santos, nandito ang pamilya nyo. Sabi nila, iuuwi kayo at gusto nila ng refund. Pupunta ako riyan. anong nangyari? Ayaw ng pamilya mong manatili ka rito. Oh, Kung ayaw mo silang makita, hindi mo kailangang pumunta. hindi ubra magtago. Mangyayari rin yan. Sasabihin ko na lang sa kanila ng diretso.
Mukhang hindi siya maayos tratuhin ng pamilya niya. Nag-aalala kung baka apihin siya kung mag-isa siya. Nanay, sa wakas nandito na siya. Ibinenta mo ang bahay at kotse at itinapon ng anak at apo mo sa Grayton Flat. Tapos nagtago ka sa Silver Rock Manor. Nagpapakasarap ka pa? Linda, huwag kang maging malupit. Sarili mong anak si Derek. Lola, di na ako makapag-aral abroad. Nagpapakasarap ka pa. Talaga? Tinangay niya ang pera ng anak niya. Di naman mukhang ganon. Mabait naman si Linda. Nanay, tama na. Sumama ka na sa amin. Kalimutan na natin yun. Kaya nandito ka para iuwi ako? O para iuwi ang pera ko? Nanay, bakit mo nilalagyan ng mali siya ang pag-aalala namin? Nag-aalala kami sa'yo. Talaga? Wala akong marinig na pag-aalala. Puro pera lang ang naririnig ko sa inyo. Nabihag na siya ng Silver Rock Manor. Yuwi mo na siya. Bitawan niyo ako. Ayaw raw niyang sumama. Di niyo ba maintindihan? Sino ka? Problema ito ng pamilya namin. Huwag kang makialam. Ginoo, pamilya niya kami. Kami ang bahala sa pag-uwi niya. Wala akong pakialam kung sino ka. Kahit sarili kanyang anak, wala kang karapatang suwayin ang gusto niya. Linda Santos, hindi ka nauuwi. Para sa matandang lalaking to? Kaya pala ayaw mo na sa sarili mong anak at apo. May kabit ka pala! Aba, sa edad mong iyan, lumalandi ka pa. Dahilan mo lang ang pagpunta sa Silver Oak Manor. Ang totoo, naghanap ka lang ng kung sinong lalaki, di ba? Lola, pwede bang huwag mo lang ipahiya ang sarili mo? Paano ako haharap sa mga kaklase ko? Ano ba ang pinagsasasabi mo? Nanay, mas mababa ba ang halaga ng anak mo sa ibang lalaki? Iniwan mo kami para sa kanya. Nanay, dinurog mo ang puso ko. Ay! Diyos ko. May. Sinampal mo ako? Dapat pala sinampal kita! Dapat nun pa ako natauhan! Sinasabi ko sa'yo, wala kaming ugnayan ni GD Zone. Hindi ito para kaninuman. Ayoko nang maging gatasang baka ng pamilya mo. Kung ginawa mo, panindigan mo. Walang tinatago, umuwi ka. Tigilan ng kalokohan, inosente siya. Paninirang puri yan, tama. Bawal sabihin yan. Kahit hindi iyon nangyari, hindi niya pwedeng ibenta ang bahay at kotse at ipahamak kami. Sige, ngayon, sa harap ng lahat, magkwentahan tayo. Ilagay mo roon. Bahay, 3,000,000 piso. Bayad ko ng buo. Kotse, 300,000. Matrikula ni Lucas Santos at lahat ng bayarin sa bahay. Ako rin, 12,000 lang ang buwan ng pensyon ko at halos lahat sa inyo napunta. Ako ang bumuhay sa inyo. Ginastos niyo pa ang sarili kong pera sa 1,000 pisong damit. Saka ako pinalayas na parang aso. Sobra naman yan! Kaya pala si Linda ang nagbayad sa lahat, tapos siya pa ang sinisi nila. Kaya pala ganun ang reaksyon niya sa usapang pamilya. Ganito pala ang buhay na tinitiis niya. Hindi ikinukwento ni Linda ang mga ito. Hindi ko alam na ganito karami ang tiniis niya. Hindi ito pag-aalaga. Sinasamantala lang siya. Pipigain ninyo siya hanggang maubos. Dapat tustusan ng mga magulang ang mga anak. Si Derek lang naman. Kung hindi siya, sino pa ang makikinabang? Dati, ganun din ang akala ko na dapat magtiis ang isang ina para unahin ka, na basta ayos ka, sulit na ang lahat ng hirap. Pero napagtanto ko, akala mo may utang ako sa'yo. Pinakain kita, pero sinumbatan mo akong sobra akong kumain. Tama, mga anak na walang utang na loob. Hindi mo makukuha ang loob nila sa pera. Nanay, tama na. Umuwi ka na sa amin. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Wala na akong tahanan. Kasinungalingan lang ang bahay na yon. At ako ang nagbayad para mapanatili ito. At kayo ang sumira rito. Sinusubukan mo ba kaming ipahiya? Sasama ka sa akin? Ngayon na! Subukan mong hawakan siya. Tingnan natin. Sino ang tinatakot mo? May karapatan akong iuwi ang biyenan ko. Sa pamilyang ganyan, mas mabuti pang wala ka sa kanila. Tama, hindi na ako sasama sa'yo. Linda Santos, akala mo ba maaasahan ang mga matandang to? Ang yayabang nila ngayon. Kapag nakaratay ka na, bukod sa pamilya, sino ang mag-aalaga? Ako ang mag-aalaga sa kanya. Ako rin, napakabuti niya sa atin. Kung kailangan niya kami, naroon kami. Tama, magkakasama kami sa isang lugar. Matagal na kaming magkaibigan. Nagtutulungan kami. Di ba? Tama, gagawin namin lahat yon. Buong buhay akong nagtrabaho sa pag-aakalang di ako bibiguin ng pamilya. Pero sa huli, ang nagprotekta sa akin ay mga taong ngayon ko lang nakilala. Kayo, mga hukluban lang kayo. Hindi nga ninyo kayang alagaan ang sarili ninyo. Tapos gusto ninyong tumulong? Buong buhay kaming lumaban. Ang kapal ng mukha mo. Karapatan na namin yon. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Retiradong matanda ka lang na walang kapangyarihan.
Kaya ka ba ng pensyon mo at gusto mo pa rin magpakabayani? Bakit ang ingay ninyo? Citizen kayo ba yan? Anong nangyari rito? Direktor! Ikaw ang direktor! Mabuti dumating ka! Ibalik ang pera namin! Ulyanin ang biyanan ko! Ipinagbili niya ng siya lang ang bahay at kotse at nakikipaglandian siya sa matandang lalaking yan! Masama ang dating sa amin kapag nandito siya! Uuwi na siya sa amin! Direktor, may residenteng inaapi at sinisiraan sa pasilidad mo. Bilang namamahala, di ba tungkulin mong protektahan ang karapatan ng mga residente? Opo. Ayusin ko ito ng maayos. Isa lang siyang matandang laos. Bakit ka napakagalang sa kanya, Direktor? Ibalik ang pera namin. Ngayon! Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Si Gordon Dizon yan, pinakamayaman sa probinsya. At inaapi mo ang babaeng nagligtas ng buhay niya. Ginang, may kapasidad siyang legal. Kung aalis siya, siya ang magpapasya. Ging Santos, gusto ba ninyong umalis sa Silver Rock Manor kasama sila ngayon? Di. Kayong lahat paumanhin dahil ayaw ni Ging Santos sumama, umalis na kayo sa Silver Rock Manor. Sige, alam ko na ang totoo. Kasagot kayong lahat. Pinipilit ninyo siya, ano? Kinukuhanan ninyo ng pera ang matatanda, ano? Magsusumbong ako! Seguridad! Ipalabas siya! Anong ginagawa mo? Akala mong pwede mo akong hawakan? Nanay! Kailangan mo bang maging ganito kalupit? Pati anak mo itinakwil mo? Oh, Linda, sa Grayton flat na sila nakatira. Sira rin ang kinabukasan ni Lucas. Di mo ito pwede. Bumalik ka na sa amin at ibili mo kami ng bahay. Magkunwari tayong walang nangyari at aalagaan ka namin. Oo, Lola. Gusto ko pa rin mag-aral abroad. Tulungan mo ako. Pagsisisi ba yan? Di kayo nagsisising sinaktan niyo ako? Pera lang ang pinagsisisihan niyo. Kahit ngayon, gusto niyo lang ng bahay, kotse, at mag-aral abroad. Sa tagal ng panahon, walang nagtanong sa akin kung nasasaktan o kung pagod ako. Nay, ako. Alice, mula ngayon ang pera ko at buhay ko ay wala nang kinalaman sa inyo. Linda Santos, magsisisi ka! I-blacklist niyo ang apat na to. Huwag na silang papasukin dito kahit kailan. Opo. Kung masakit, sabihin mo. Di kailangang magpanggap. Hindi naman sa nasasaktan ako. Mas mabuti sana ang trato sa akin. Buong buhay akong nagpaalipin sa kanila. Napakatanga ko. Kapag natauhan ka, di pa huli ang lahat. Sa buhay na ito, sa unang kalahati, pasan mo ang iba. Pero sa pangalawa, mabuhay ka para sa sarili mo. Noong bata pa ako, hilig ko talagang mag-ayos. Gusto kong gumala at pag-aralan ang gusto ko. Pero nang mag-asawa ako at magkaanak, akala ko, wala nang saysay ang mga iyon. Araw-araw, inaalala ko ang kakainin nila, ang isusuot, at kung ano ang kulang. Noong nilagnat si Derek bata pa siya, kinarga ko siya papuntang ospital. Nang mag-asawa siya, naubos ang ipon ko sa bahay at kotse nila. Nang ipanganak si Lucas, tumulong din ako sa pagpapalaki sa kanya. Pero sa huli, sinabi pa nilang pag-aaksaya ang pagbili ko ng damit. Di ikaw ang nag-aaksaya. Nasanay lang sila. Wala kang itinira para sa sarili mo. Oo, pati ako nasanay ng tratuhin ng ganun. Linda, huwag kang magmukmuk dyan mag-isa. May hapunan pa tayo at sayawan. Oo, mas magaling pa ako sa'yo. Walang susuko sa gitna. Sa susunod na linggo ang araw ng pamilya. Magtatanghal tayo. Baguhan ka, kaya bawal tamarin. Di niyo man lang ako pagpahingahin. Sige, mag-practice na tayo. Noon, mas malaya ang pakiramdam ko kaysa dati. Hindi lang ako isang pagod na katulong na nagluluto at naglalaba, o nanay o lola ni Numan. Ako'y ako. Kaya kong tumayo sa liwanag at malayang ngumiti. Nakakagalit! Lumaki na talaga ang ulo ni Linda Santos. Kahit lumuhod ang anak niya, wala siyang pakialam. Hindi kami basta iiwan ni nanay. Anong gagawin ko ngayon? Patayo na ang plano kong mag-aral abroad?
Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Paano pa ako haharap sa kanila? Walang maaayos ang pag-iyak. Kung may paninindigan ang tatay mo, mapapahamak ba tayo ng ganito? Ako na naman ang may kasalanan. Noong sinanay pa ang gumagastos, may bahay at kotse tayo. Bakit mo ginupit ang damit niya nang walang dahilan? Huwag mo akong sisihin! Nanay mo siya! Hindi mo rin ako pinigilan! Bayaran na ng mga credit card, pati upa, kailangan na ring bayaran. 3,000 lang ang sahod ko kada buwan. Paano ko babayaran lahat? Nanay, pahiram muna ng pera. Babayaran ka namin agad. Oo, Nay. Mabuti naman ako sa iyo. May regalo ako sa iyo tuwing holiday. Pinapadalhan pa kita ng panggastos. Mas mabuti pa trato ko sa iyo kaysa sa sarili kong ina. Tulungan mo kami, Nay. Naku, wala akong ganung kalaking pera. Mahigit 1,000 lang ang pension ko kada buwan. Kulang pa sa gamot at pagkain. Hindi ako humihingi sa inyo ng pera. Iniintindi ko kasi kayo. Kayo na ang dumiskarte. Ay, naalala ko pala. Parang naiwan kong bukas ang gas sa bahay. Uuwi na ako. Nanay, huwag kang umalis! Nanay, wala na talagang tutulong sa atin. Frank, may pera ka ba? Pahiram ng 2,000 piso. Babayaran kita agad. Derek, di kita mapapahiram. Kakabayad ko lang ng mortgage. Ubus talaga pera ko. Tyler, pahiram muna ng 1,000 piso. Derek, di mo pa nababayaran ng 500 piso. Mayaman sila noon, di ba? Nagkukotse siya sa trabaho. Mag-a-abroad ang anak niya. Nanay daw niya ang nagbayad. Ewan kung anong nangyari ngayon. Masisira credit ko pag di nabayaran ng card. Anong gagawin ko? Credit? Wala na nga tayong makain. Credit pa rin ang iniisip mo. 3 araw? Saan ako kukuha ng pera? Derek, gumawa ka na ng paraan. Hindi pwedeng sa kalye matulog kami ni Lucas. Anong magagawa ko? Nangutang na ako sa lahat ng katrabaho ko. Pati credit cards ko. Declined. Hindi ba kayong dalawa ang matatanda rito? Nung nandito pa si Lola, di ako namuhay ng ganito. Ba't ako ang sinisigawan mo? Kung may puso lang ang lola mo, wala sana tayo rito. Pero nung ginupit mo ang damit niya, hindi mo yan naisip. Linda, bagay sa'yo ang scarf. Lalo kang sumisigla. Dati di ako nangahas bumili ng ganitong kulay. Akala ko, sa edad ko, pare-pareho lang ang lahat. Sinong nagsabi mas dapat mag-ayos habang tumatanda? Ha ha ha. Check, Harvey! Napakapangit ng tira mo. Mag-practice ka pa ng ilang taon. Panalo ka na nga. Ba't dumadaldal ka pa? Ayoko na. Tumataas ang presyon ko kapag kalaro ko siya. Gordon, pampalipas oras lang ang chess. Tinakot mo silang lahat. Sinong kalaro mo bukas? Sige na nga, kasalanan ko. Tatahimik na ako sa susunod. Tira lang, walang asaran. Kita mo? Si Linda lang ang nakakaya sa init ng ulo ni Gordon. Ha ha ha. G. Santos, 2 beses na akong nagpaalala. Magbabayad naman kami. Kinapos lang kami nitong huli. Magbabayad kami sa ilang araw. Ilang araw? Yan din ang sabi mo noon. Magpatagal pa kayo at ipapalabas ko ang mga gamit niyo. Ginoo, bigyan niyo pa kami ng kaunting oras. Hindi ito kawang-gawa. 3 araw. Iyan na ang huling palugit. Narinig ng mga kapitbahay ang lahat. Nakakahiya talaga. Kung nahihiya ka, mag-uwi ka ng pera. Paano ko naman kakainin to? Dati may karne at sari-saring ulam bawat kain. Ngayon, parang mga refugee na tayo. Pagod ka siguro sa maghapong trabaho at pag-aaral. Oh, kumain ka pa ng karne. Tama na ang reklamo mo. Buti nga may makain pa. Hindi ako kakain. Sawa na ako sa buhay na to! Anong gagawin natin ngayon? Napakabata pa ni Lucas at kailangan niyang magtiis kasama natin. Ama kanya, di ka ba marunong managot? Simula ngayon, papasok ako sa araw at magta-taxi rin sa gabi.
Driver, anong mabaho dito? Buksan ang bintana. Pasensya na po. Bakit ka lumihis? Nagmamadali ako! Alam mo ba yan? Yan ang ruta sa GPS. Huwag mo akong sagutin! Irereklamo kita! Derek Santos, Opo, narito ako. Ano ka ba nitong huli? 3 ang mali sa report. 2 tawag ng kliyente. Di mo sinagot. Nakatulog ka sa meeting kanina. Sorry po, G. Briggs. Problema sa pamilya. Wala akong paki sa palusot mo. Huwag idamay sa trabaho ang personal mong problema. Opo, G. Briggs. Ayusin ko. Magaling, kayong lahat. Sagot ko ang merienda. Kumuha lang kayo. Aba, Nora, ang lakas mong kumain. Akala ko ba minamaliit mo dati ang mga cupcake na to? Ngayon, nag-uuwi ka pa? Iisa lang iuuwi ko sa anak ko. Ganun ba? Narinig kong binawi ng biyenan mo ang bahay at kotse. Kaya wala ka ng pera, ha? Kaya pala pati isang pirasong cake, dinidiskartehan mo. Binawi niya? Anong nangyari? Di mo pa alam? Usap-usapan yun sa handaan ng anak niya. Mga biyenan niya ang bumili ng kotse at bahay nila. Binilhan siya ng biyenan niya ng damit pero ginupit ni Nora. Kaya nagalit ang biyenan niya. Ayaw na raw silang tulungan. Buti nga sa kanya. Kung wala ang biyenan niya, wala siyang silbi. Nagmamatapang pa. Kaya mo ba talagang magtrabaho? Ilang araw ka pa lang dito? Ilang mali na? Aba, hindi ba si Lucas Santos yan? May kailangan sa'yo ang bisita. Puntahan mo. Ayusin mo ang ugali mo. Prinsipe ka ba? Hindi ba magkokolehiyo ka sa abroad? Ba't nagliligpit ka ng mesa rito? Waiter ka na, di ba? Kunin mo ang order namin. Anong order mo? Menu muna, may set meal bang study abroad? Dati umasta kang mayaman sa group chat. Bangkarote na pala pamilya niyo. Tapos na? Order kayo o hindi? Ba't ka nagmamadali? Waiter ka. Masasabi ng customer ang gusto niya. Visit! Ayoko na! Nakipagtalo ka sa mga bisita? Binagsak mo ang menu? Ininsulto nila ako! Nandito ka para magtrabaho, di para magsenyorito. Bayad ka ngayong araw, huwag nang bumalik. Tama na ako rito! Hindi ko na uulitin ang lintik na trabahong to! Anong ibig mong sabihin titigil ka? Kung titigil ka sa trabaho, paano kami ng tatay mo mabubuhay? Anong kakainin natin? At ang upa? Bakit ako magsisilbi sa mesa ng iba? Dapat nakapag-abroad na ako noon. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Lucas, makinig ka. Nahihirapan din ako. Nahihirapan sa ano? Nang palabasin mo si Linda Santos, bakit hindi ka nahirapan noon? Bakit mo kami sinisigawan? Sisihin mo si Linda Santos. Wala siyang puso. Isang matandang babaeng nakaupo sa napakaraming pera, tapos ayaw tulungan ang apo niya. Siya ang dahilan ng paghihirap mo. At si Linda Santos pa rin ang sinisisi mo? Kung hindi mo ginupit ang palda niya? Kung hindi mo siya pinagsilbi sa iyo araw-araw? Aalis ba siya? Ako ang sinisisi mo rito. Oo! Kayo ang pinakaayaw ko ngayon! Kinamumuhian ko kayo dahil ginawa ninyo ito sa akin! G. Briggs, pwede po bang i-advance ang buwang sahod? Wala na kaming pera. Derek, 2 buwan ka ng sunod na nag-a-advance. Kumpanya mo ba ito? Balita ko, nangutang ka pa sa mga katrabaho mo. Hindi magandang tingnan. Sorry po, pangako di na mauulit. At lalo pang pumapangit ang performance mo. Kung di mo aayusin ang trabaho mo, hindi ka namin mapananatili rito. G. Briggs, nagkamali po ako. Gagalingan ko po. Sisipagan ko. Buong pamilya ko'y umaasa sa trabahong ito. Di pwedeng mawala to. Pag-isipan mong mabuti ang galaw mo. Isang mali lang at wala ka ng isa pang pagkakataon. Huwag mo akong takutin, di yan ubra sa akin. Naglalatag ka na ng bitag? Ha ha ha! Tayo ko natutuhan. Dahil lahat ito kay Ging Santos, masigla si Gidizon nitong mga araw. Mas marami na siyang kumain kaysa dati.
Oo, matagal ko nang di nakikitang ganito kapanatag si tatay. Linda, sobrang saya ng tatay ko nitong mga araw. Salamat sa'yo. Wala naman, kasama at kausap ko lang siya. Huwag kang mahinhin. Kung wala ka, mababaliw ako sa pagkabagot dito. Bihira akong walang pasok, mamili tayo. Kayong dalawa na lang, hindi na ako sasama. Abala ba naman yun? Mas masaya kung marami. Oo, Linda, sama ka. Pag di ka sumama, di ka ganahang umalis ang tatay ko. Ang ganda ng panlasa mo, ma'am. Bagay na bagay ito sa'yo. Napakaganda, kaso napakamahal. Kung gusto mo, Linda, isuot mo. Ipabili mo sa tatay ko. Di ko pwedeng tanggapin. May pera ako. Kung gusto ko, ako na ang bibili. Linda, hayaan mong alagaan ka ng tatay ko. Anong ginagawa mo rito? Alam mong dito ang work ko na parito para mangutya, di ba? Kaunti lang ang sinabi mo tungkol sa buhay mo. Hindi ko talaga alam na rito ka nagtatrabaho. Nagdusa kami ng husto. Dahil sa'yo, iniwan mo kaming wasak. Ngayon, mayaman na matanda ang kasama mo. Nagpapakasasa ka. Nagpapabili ka pa ng mga damit. Mag-ingat ka. Mali ba ako? Matanda ka na. Lumalandi ka sa mga lalaki rito at nagmamalaki ka pa. Nora, ginang mag-sorry ka ngayon. Parehong single si Ging Santos at ang tatay ko. Walang namamagitan sa kanila. At kung mayroon man, desisyon nila iyon. At sino ka ba? Pinagtatanggol mo ang matandang yan. Magkanong bayad niya sa'yo? Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Wala akong pakialam kung sino ka. Kukluban ka lang. Matandang yaya ka lang. Huwag umastang mahalaga. Anong nangyayari? B. Dizon! Dating tagapangulo, Ginoong Dizon. Bakit nandito kayong dalawa? Hindi ko alam na narito kayo sa shop. Pasensya na sa pangit na serbisyo. Anong tagapangulo? Jing Pratt, tagapangulo ang huklubang to? Nora, tumahimik ka! Siya ang dating tagapangulo ng Dizon Corp, si G. Gordon Dizon. Ang buong mall na to ay sa Dizon Corp. Pwede mo akong bastusin, pero huwag mong siraan si Linda. Di ko alam kung sino kayo, Ginoo. Nataranta ako. Di ako nag-isip. Patawad po, Ginoo. Di ko kailangan ng tawad mo. Nun man o ngayon, kay Linda Santos ka dapat humingi ng tawad. Tauhan mo, ininsulto ang customer sa publiko. At siniraan ng isang matanda, Jing Pratt. Kontrolin mo ang mga tauhan mo. Naiintindihan ko, Bibi. Dizon, ayusin ko ito ng tama. Linda, tara. Linda, patawad. Bakit ka humihingi ng tawad? Dahil ba sa kung sino ka? Hindi ko sinadyang ilihim yon. Noon, sa bahay at sa kumpanya, sa akin umiikot ang lahat. Walang nangahas kumontra sa akin, pero ayaw ko noon. Lumipat ako sa Silver Oak Manor para mamuhay na parang karaniwang matanda. Linda, magsalita ka. Kung galit ka, hampasin, sigawan mo ako. Kahit ano. Hindi ako galit. Nauunawaan ko kung bakit mo ginawa. Naging kaibigan kita. May pera ka man o wala. Interesante ka lang talaga. Mabuti ka sa akin. Linda, inubos ko ang kabataan ko sa career. Saka ko lang naunawaan na kapag kumakain mag-isa, nag-chess mag-isa, pati pera'y walang saysay. Ang mahalaga ay may taong talagang nakauunawa sa'yo. Ba't mo biglang nasabi yan? Linda, ayokong ilagay ka sa alanganin o samantalahin ka. Pero buong puso ko itong sinasabi. Gusto kong maging katuwang mo. Sa mga susunod na araw, sabay tayong kumain, maglakad ng magkasama, at minsan, magtalo ng kaunti. Pero matatanda na tayo. Ano kung matanda na tayo? Kung may gusto ka, di pa huli ang lahat. Linda, bigyan mo ko ng pagkakataon. Nora Vance, si Bakka. Ngayon din. Gung Pratt, alam ko mali talaga ako. Bigyan niyo pa ako ng pagkakataon. Kinalaban mo ang mga Dizon. Hindi ka na pwedeng manatili rito. Bayad ka hanggang ngayon. Umalis ka. Si Bak ako? Anong nangyari? Bakit kanila tinanggal? Nanay mo ang may sala! Nakabingwit ng bilyonaryo! Yung matandang lalaki sa Silver Oak Manor! Ex-chairman ng
ng Dizon Corp, Gordon Dizon. Talaga bang karelasyon ni Lola Linda ang bilyonaryo? Oo, tama. Kakampi na niya si Linda. May nasabi lang naman ako, pero pinatanggal niya ako. Kung di natin kinalit si Lola Linda, napalapit sana tayo sa bilyonaryong yon at namuhay ng marangya. Sa mga nagdaang taon, di ko talaga kinampihan si nanay. Ngayon isang estranghero ang kakampi niya. Derek Santos, kung ayaw mo sa trabahong ito, sabihin mo lang. Santos, tanggal ka na. G. Briggs, patawad po. Dahil kapos tayo kaya ko ginawa yon. Nagtataksi ako sa gabi. Pangako di na ako idlip sa meeting. Pakiusap isa pang pagkakataon. Ang dami ko nang ibinigay na pagkakataon. Ano na bang nangyari sa trabaho mo? Maling report, di sinagot ang mga tawag, tulog sa meeting. Di mo nanay ang kumpanyang ito. Di ka namin laging sasaluhin. Kumusta? Maaga ba ang sahod mo? Due na ang renta. Tinanggal ako. Anong sabi mo? Pati trabahong 3,000 yuan nawala pa sa'yo at nagpatanggal ka pa? Derek, ano bang silbi mo? Huwag ako lang sisihin. Tayo rin ang may gawa nito. Ako ba ang sinisisi mo? Kundi ikaw sino? Malaki ang sakripisyo ni Mama. Ikaw? Lagi mo siyang inaapi. Ngayon ayaw na niya sa atin. Masaya ka na? Huwag kang magkunwaring ikaw ang matino. Kung may paki ka, ba't di mo siya tinanggol? Oo. Isa akong anak na walang utang na loob. Wala akong puso. Deserve ko lahat ng nangyari sa akin. Pamilya natin tuluyan ng wasak. Tapos na, ibayad ang upa, lumayas. Sinong nagpasok sa inyo? Nandito pa gamit namin. Tigil, tatawag ako ng pulis. Huwag, pakiusap! Gaano pa tayo katagal maglalakad? Paltos na ang mga paa ko. Lahat pala ng ginawa nun, hindi pala galing sa'yo. Kay Linda Santos pala lahat. Oo. Dami ng binigay niya. At ganun natin siya tinrato. Kung wala siya, wala man lang tayong matitirhan. Posible kayang ako palang mali nun pa man. Ayaw ba tayong tulungan ni Lola? Nanay, pagbuksan mo kami! Wala na kaming matutuluyan! Gabi na. Ba't ang ingay? Rinig kayo ng kapitbahay. Nanay, pinalayas kami ng landlord. Pasok muna kayo. Nanay, salamat. Talagang nagpapasalamat kami. May matutuluyan na kami. Huwag muna kayong magpasalamat. Maliit dito, di kayong lahat kasya. Anong punto mo? Apo ko si Lucas. Kukup-kupin ko siya. Pero ikaw, malaki ka na. Hindi kita responsibilidad. Wala akong utang sa'yo. Nanay, seryoso ka? Anong ibig mong sabihin? May regalo ako sa'yo bawat holiday. Ngayong gipit ako, itataboy mo ako. Dati yon, asahan mong bubuhayin kita. Asawa ako ni Nora, tatay ako ni Lucas, di nila ako iiwan. Nora! Lucas! Tama si nanay. Tatay, ikaw na ang gumawa ng paraan. Kaya ayaw mo na sa akin. Wala akong magawa. Kailangan ni Lucas ng tulugan. Tatay, pagod na ako. Gusto ko lang matulog. Tama na! Malaki ka na! Gumawa ka ng sarili mong paraan! Nanay, kain pa kayo. Mabuti yan sa inyo. Kain pa kayo. Sa bagong taon dapat masaya. Nanay, luto na ba ang ribs? Hinihintay na ng lahat. Inalay ko ang puso ko sa mga di karapat-dapat. Pero itinaboy ko ang taong dapat kong pinakakaingatan.
Di ko inakalang hahantong tayo sa ganito. Ano pang magagawa natin? Wala kang bahay, kotse o trabaho. Gusto mong sa pasilyo ako matulog. Mula ngayon, sasama sa akin si Lucas. Ingatan mo ang sarili mo. Lucas, ayaw mo sa akin? Tatay, gusto ko lang ng matitirhan. Wala akong silbing ama. Kung wala si Lola, wala akong silbi. Ingay! Lucas, bawas sa kain. Magastos magpakain ng lumalaking bata. Nauubos ang pera namin sa'yo. Lola Vera, di pa ako busog. Puro kakain. May trabaho ka na, malaki ka na, umaasa ka pa rin sa iba. Mga talunan ng mga magulang mo. At tamad ka rin. Nanay, lumalaki pa si Lucas, kaya napaparami ang kain niya. Balisa rin siyang di makahanap ng trabaho. Nanay, tama na po. Bawal na ba akong magsalita? Ako ang sumasagot sa bills at pagkain, di ba? Simula nang tumira kayo rito, wala na akong mapayapang araw. Kumain ka, nakakapagod sa utak mag-aral. Lola Linda, di ka kakain. Di ako gutom, kumain ka. Lola Linda ang laging pinakamabait sa akin. Lola Linda, ang numerong tinawagan ay pansamantalang hindi makontak. Pakisubukan muli mamaya. Binlock ako ni Lola Linda. Hello, Lola, ako to. Si Lucas. Ano yon? Lola, alam kong nagkamali ako. Hindi kita dapat hinamak, hindi kita dapat tinalikuran. Hindi ko na kaya ang ganito. Araw-araw akong sinisigawan ni Vera. Di ako makapag-abroad, di ako makahanap ng trabaho. Lola, tulungan mo ako. Pababawi ako sa'yo, pangako. Lucas, kailangang panagutan ng lahat ang mga desisyon nila. Napakatagal ko kayong pasan. Panahon nang tumayo ka sa sarili mo, Lola. Apo mo ako! Sana'y mamuhay ka ng maayos mula ngayon. Pero di ko na sasagutin ang gastos mo. Matrikula, bahay, o kotse. Lola! Uminom ka ng mainit. Gordon, natuto na rin akong huwag nang lumingon. Bagay na bagay ang bulaklak na ito sa pasimano mo. Ang dami mong binili. Para ng flower shop ang Silver Rock Manor. Hindi ko pa yata nakitang ganito kasigla si nanay. Ang ganda pala ng buhay niya matapos kaming iwan. Nanay, nagkamali ako. Wala akong kwenta. Hindi kita dapat trinato ng ganon. Pakiusap, isa pang tsansa. Nanay, wala nang natira. Diborsyado na ako. Ayaw na ni Lucas sa akin. Alam kong mali ako. Totoo. Magsimula ka ulit, mamuhay ka para sa sarili mo. Ganon din ako. Tara na. Santos, ang ganda niyo po ngayon. Salamat, Claire. Gordon, huwag ka lang dyan pumalakpa. Alam namin ang tungkol sa inyo ni Linda. Umakyat ka at magsalita. Oo, umakyat ka na! Mainitin ang ulo ko noong kabataan ko at di ganong nagbago iyon. Linda, pinaramdam mong hindi lang basta lilipas ang pagtanda ko, maaari rin itong maging masaya. Minsan mo akong iniligtas, naglaro ka ng chess, namasyal, at nakipagtalo. Ito ang pangako ko sa iyo sa harap ng lahat. Habang buhay akong nasa tabi mo, kung papayagan mo, lagi akong narito. May nagmamalasakit sa'yo. Nora, bilisan mo! Buong buhay ko puro malas.
Pabigat lang sa akin ang anak at apo ko. Linda Santos, kukuha ako ng litrato at ipapadala kay Papa. Palihim niya itong isi-save. Sinong may sabing palihim? Hayagan ko itong isi-save. Pagod ka? Upo muna. Hindi gaya ko. Akala ko noon, sayang lang ang oras sa pamamasyal. Tama ka, Linda Santos, bumabata ka araw-araw. Ngayon ko lang alam. Hindi lang laba, luto, pamimili at pagmumop ang buhay. Sa habang buhay kong pagpapakapagod, ngayon ko lang naunawaan. Hindi masamang mahalin ng pamilya, pero di mo dapat kalimutan ang sarili mo. Mula ngayon, kakain ako ng maayos araw-araw, matutulog ng mahimbing, magsusuot ng gusto kong damit, at mamahalin ko rin ang sarili ko. Tara Gordon, marami pang bulaklak sa unahan. Sige, dahan-dahan lang.